Ang paboritong chandelier ni Helena na gawa sa libu-libong piraso ng kristal ay kumikinang sa ibabaw ng hapagkainan. Ang bawat ilaw nito ay sumasayaw sa ibabaw ng dalawang perpektong plato, dalawang baso ng mamahaling alak, at sa isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Isang sorpresa, isang selebrasyon. Ngayong gabi, pagkatapos ng 10 taon ng kanilang pagsasama, sasabihin na niya kay Rafael ang balitang matagal na nilang hinihintay. Ang balitang bubuo sa kanilang pamilya. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Rafi, mahal, masayang bati niya lumabas mula sa kusina. May sorpresa ako sa'yo. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang namatay. Ang kanyang asawa, si Rafael del Mundo, ay hindi nag-iisa. Sa likod nito, nakatayo ang isang babaeng kilalang-kilala niya. Si Katrina, ang matalik niyang kaibigan, ngunit hindi lang sila dalawa. Hawak ni Katrina ang kamay ng isang batang lalaki, mga 5 taong gulang. At sa tabi nito, may isa pang batang babae, mas bata ng kaunti. Ang mga mukha ng mga bata ay pamilyar, masyadong pamilyar. Ang mga mata ni Rafi, ang ilong ni Katrina. Lena! Sabi ni Rafi, ang boses ay malamig, walang emosyon. Maupo ka, mag-usap tayo. Oras na para malaman mo. Naramdaman ni Helena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang init mula sa niluluto niyang pagkain ay tila hindi na sapat para painitin ang biglaang ginaw na gumapang sa kanyang buong katawan. Ano? Anong ibig sabihin nito, Rafi? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Rafi. Sa halip, ang maliit na batang lalaki ang humakbang palapit sa kanya. Tumingala ito, ang mga mata ay bilog at inosente. Kayo po ba ang una niyang asawa? Tanong ng bata. Una, ang salitang iyon. Ang salitang iyon ang bumasag sa lahat. Hindi na niya narinig ang mga sumunod na paliwanag. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang perpektong pamilyang nakatayo sa harap niya. Isang pamilyang hindi siya kasama. Ang 10 taon, ang pagmamahal, ang mga pangarap, lahat ay isang kasinungalingan. Sa isang iglap, ang kalungkutan ay naging galit. Kinuha niya ang isang plato mula sa mesa, ang platong pinaghandaan niya para sa kanilang selebrasyon, at ibinato ito sa sahig. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ang gumising sa kanilang lahat. Sinungaling! Sigaw niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. Manloloko kayong lahat. Helena, tumigil ka. Huwag mo akong hahawakan. Biglang isang boses ng isang matandang babae ang pumuno sa silid. Ang ina ni Rafi. Walang hiya ka! Huwag mong sisigawan ang anak ko! At isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Helena. Ang sampal ay masakit, ngunit mas masakit ang katotohanang walang pumigil dito. Si Rafi, ang kanyang asawa. Nakatayo lang ito roon, nakatingin, habang ang sarili niyang ina ay sinasaktan ang babaeng isinumpa niyang poprotektahan habang buhay. Wala kang karapatang mag-iskandalo dito, sigaw ng ina ni Rafi, si Doña Esmeralda. Bahay ito ng anak ko. At bahay ko rin po ito, sagot ni Lena, hawak ang namumula niyang pisngi. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong apoy. Dati yon, sabi ng matanda. Ngayon may bago ng reyna ang pamamahay na ito. Tumingin ito kay Katrina na ngayon ay nakatayo sa likod ni Rafi, may isang ngiti ng tagumpay. Ang buong pamilya del Mundo ay parang isang grupo ng mga buitre na pumalibot sa kanya.
Ang mga kapatid ni Rafi, ang kanilang mga asawa, lahat sila nakatingin sa kanya na may pagkasuklam. "Wala kang silbi," sabi ng bayaw niyang babae. 10 taon na kayong kasal, pero kahit isang anak hindi mo maibigay sa kapatid ko. Ang bawat salita ay isang sundot sa kanyang pinakasensitibong sugat. Ang sakit ng pagiging baog, isang sakit na lagi niyang dinadala ng mag-isa dahil si Rafi ay laging sinasabing, "Okay lang, mahal. Tayong dalawa sapat na." Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Tapos na ang pagpapanggap, Helena, sabi ni Rafi sa wakas. Ang boses ay malamig na parang yelo. May itinuro itong isang maleta sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga gamit, nakahanda na. "Umalis ka na." "Pero, ang mga ari-arian ko?" tanong ni Lena. "Ang perang minana ko sa aking mga magulang?" Natawa si Rafi. "Nakalimutan mo na ba, mahal, ang prenuptial agreement na pinirmahan mo? Nakasulat doon, what's mine is mine, what's yours is ours. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa'yo ay sa akin na rin. At bilang asawa mo, may karapatan akong gamitin iyon para sa pamilya natin." Tumingin ito kay Katrina at sa dalawang bata. Ang pamilya nila, hindi na nakapagsalita si Lena. Ang kanyang pag-ibig ay ginamit laban sa kanya. Ang kanyang tiwala ay naging isang sandata para nakawan siya. Hinila siya ng mga gwardya palabas. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Sa labas, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ibinagsak nila siya sa kalsada, kasama ang kanyang nag-iisang maleta. Isinara ang malaking tarangkahan ng mansyon, isinasara ang 10 taon ng kanyang buhay. Basang-basa, wasak, at nag-iisa, napaupo siya sa gitna ng kalsada, hinayaang hugasan ng ulan ang kanyang mga luha. Ngunit sa gitna ng yanyang nanangkingisong kadakayanang pag-adi, iyak, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi na sakit, hindi na lungkot, galit. Isang nag-aalab na galit. Tumayo siya, tinitigan niya ang mansyon. "Hindi pa tayo tapos, Rafael del Mundo." Bulong niya sa hangin. "Hindi pa." Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang numero lang siyang naisip, isang pangalang minsan nang binanggit sa kanya ng kanyang ama. Isang pangalang kilala sa pagiging pinakamagaling at sa pagiging walang kinatatakutan, Gabriel Santiago. Ang opisina ni Gabriel Gabi Santiago ay hindi magarbo. Simple lang ito, malinis, at puno ng mga libro ng batas na kasing kapal ng determinasyon sa kanyang mga mata. Nagulat siya nang pumasok sa kanyang opisina ang isang babaeng basang-basa ng ulan, may daladalang isang maleta at may apoy sa mga mata na tila kayang sunugin ang buong syudad. "Helena Valencia," sabi nito, "kailangan ko ng serbisyo mo." Natigilan si Gabe. Helena Valencia, ang nag-iisang anak na babae ni Don Federico Valencia, ang matalik na kaibigan at business partner ng kanyang yumaong ama. At ang asawa ni Rafael del Mundo. Ang pangalang iyon, isang pamilyar na pait ang gumuhit sa puso ni Gabe. "Maupo ka, Helena," sabi niya, pilit na pinapanatiling propesyonal ang kanyang boses. Ikinuwento ni Lena ang lahat, ang 10 taon ng kasinungalingan, ang mga anak sa labas, ang pagpapalayas, ang pagnanakaw. Habang nakikinig si Gabe, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Flashback, isang batang Gabe, nakikinig sa likod ng pinto ng opisina ng kanyang ama. Umiiyak ang kanyang ama. "Niloko niya ako, Gabe.
Sabi nito, si Rafi, ang anak ng kumpare ko. Tinakbo niya ang lahat ng pera natin. Ang araw na iyon ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang araw na iyon ang pumatay sa puso ng kanyang ama. Mr. Santiago, nagising ang diwa ni Gabe. Nakatingin sa kanya si Lena, naghihintay ng sagot. Huminga siya ng malalim. Pasensya na, Mrs. Del Mundo, sabi niya. Sa tingin ko, may conflict of interest dito. Ang pamilya ninyo at ang pamilya ko, mayroon kaming hindi magandang nakaraan. Alam ko, sagot ni Lena, at iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay hindi na mata ng isang biktima, kundi mata ng isang general. Alam kong may galit ka rin kay Rafi. Gagamitin natin ang galit na iyon, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa pamilya mo. Hindi na ako Mrs. Del Mundo, dagdag niya. Ako si Helena Valencia at kailangan ko ng tulong mo. Tinitigan ni Gabe ang babaeng nasa harap niya. Ang dating Helena na kilala niya ay mahinhin, laging nakangiti. Ang babaeng ito ay iba na. Mayroon siyang tapang, mayroon siyang apoy. At sa apoy na iyon, nakita ni Gabe ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa hustisya. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Sige, sabi niya, ang boses ay matatag. Pababagsakin natin siya. Hinawakan ni Lena ang kanyang kamay. Ang kanilang pagpisil ay hindi lang isang pagsasara ng isang kasunduan. Ito ay isang sumpa. Magkasama. Ang opisina ni Gabe ang naging war room nila. Ang mga pader ay napuno ng mga chart, mga timeline, at mga litrato ng lahat ng taong konektado kay Rafi. Hindi natin siya pwedeng labanan ng harapan, sabi ni Gabe, nakaturo sa isang diagram. Masyado siyang makapangyarihan. Kailangan nating hanapin ang kahinaan niya. Ang kahinaan niya, sabi ni Lena, ang boses ay malamig, ay ang pera. Sa tulong ni Gabe, nag-arkila si Lena ng isang maliit at simpleng apartment, malayo sa dating buhay, malayo sa mga mapanghusgang mata. Dito, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Sa umaga, siya si Helena Valencia, ang kliyente. Sa gabi, siya si Lena, ang investigador. Ginamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa negosyo. Ang lahat ng sikretong narinig niya sa loob ng 10 taon. Isa-isa nilang sinuri ang mga kumpanya ni Rafi, mga Shell Corporation, mga pekeng transaksyon, isang malawak na network ng pandaraya. Magaling siya, pag-amin ni Lena. Pero hindi siya perpekto, sagot ni Gabe. Lahat ng tao may iniiwang bakas. Ang kanilang mga gabi ay napuno ng trabaho, ng kape at ng mga kwentuhan. Sa gitna ng kanilang paghahanap ng hustisya, isang bagong bagay ang nagsimulang mabuo. Pagtitiwala, paghanga. Nakita ni Gabe ang talino at tapang sa likod ng nasaktang puso ni Lena. Nakita naman ni Lena ang kabutihan at sinseridad sa likod ng seryosong muka ng kanyang abogado. Isang gabi, habang kumakain sila ng take-out na pagkain sa sahig ng opisina na puno ng mga papeles, hindi na napigilan ni Gabe na magtanong, "Bakit mo siya pinakasalan, Lena?" Natigilan si Lena. "Dahil mahal ko siya noon. O baka ang minahal ko ay ang ideya ng isang pamilya." Nag-iwas ito ng tingin. "Ikaw, Gabe, bakit wala ka pa ring pamilya?" "Dahil ang huling pamilyang sinubukan kong ipaglaban," sabi ni Gabe, "ay winasak din ni Rafi."
ang kanilang mga sugat, ang kanilang mga nakaraan, ang kanilang iisang kaaway. Ang lahat ng iyon ay ang sinulid na nag-uugnay sa kanila. Samantala si Rafi, nang malaman na si Gabe ang abogado ni Lena, ay hindi nanahimik. Isang hapon, habang si Lena ay mag-isang nasa opisina, bumukas ang pinto. Si Rafi, "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Lena. "Bumalik ka na sa akin, Lena," sabi ni Rafi. "Kalimutan na natin ang lahat. Nababaliw ka na ba?" "Hindi," sabi ni Rafi. "Pero ikaw baka oo. Mag-ingat ka, Lena. Mag-ingat ka sa abogado mo." Lumapit ito at bumulong. "Mag-ingat ka sa mga ahas na tinutulungan mo. Baka sa huli ay siya ring tutuklaw sa'yo." No. At umalis na ito, iniwan si Lena na puno ng isang bagong pagdududa. Ang babala ni Rafi ay parang isang kamandag na dahan-dahang gumapang sa isipan ni Lena. Hindi niya ito sinabi kay Gabe. Ayaw niyang mag-isip ito na wala siyang tiwala. Ngunit ang binhi ng duda ay naitanim na. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na laro ni Rafi. Isang headline sa isang sikat na tabloid ang sumalubong kay Lena sa umaga. Milyonaryong ginang, iniwan ang asawa para sa kabit na abogado. Sa loob, isang artikulong puno ng mga kasinungalingan. Isang kwentong binaluktot para palabasin si Lena na isang desperada at makaperang asawa. At si Gabe, isang mang-aagaw. "Huwag mo itong pansinin, Lena," sabi ni Gabe nang makita ang dyaryo. "Ito ang laro niya. Ang sirain ka sa mata ng publiko. Ngunit mahirap hindi pansinin ang isang bagay na isinasampal sa iyo saan ka man magpunta." Ang mga dating kaibigan ni Lena ay nagsimula ng tumawag, hindi para damayan siya, kundi para husgahan. Ang sarili niyang pamilya ay muling tumalikod sa kanya. "Nakakahiya ka, Helena," sigaw ng kanyang tiyahin sa telepono. "Sinira mo ang pangalan ng mga Valencia." Gabi-gabi, umiiyak si Lena. Ang tapang na sinimulan niyang buuin ay unti-unti na namang gumuho. "Kaya ko pa ba to, Gabe?" tanong niya isang gabi. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Hindi sumagot si Gabe. Sa halip, hinawakan niya ito sa balikat. "Hindi ka nag-iisa, Lena," sabi niya. "Hindi kita iiwan." Kinabukasan, gumawa ng hakbang si Gabe. Nagpatawag siya ng sarili niyang press conference. "Ang kliyente ko, si Ginang Helena Valencia, ay hindi isang biktima na dapat kaawaan," sabi ni Gabe sa harap ng mga kamera. Isa siyang babaeng matapang na lumalaban para sa hustisya. At ang kwentong ibinabato sa kanya ay isang kasinungalingang gawa ng isang duwag na lalaki. Ipinakita niya sa media ang mga paunang ebidensya ng mga pekeng kumpanya ni Rafi. Ang giyera ay naging lantaran na. Pagkatapos ng press con sa opisina, ang tensyon sa pagitan ni Lena at Gabe ay iba na. "Salamat," sabi ni Lena. "Trabaho ko yon," sagot ni Gabe. "Hindi," sabi ni Lena. "Ang ipagtanggol ako, hindi iyon kasama sa kontrata natin." Nagkatinginan sila, isang tinging mas malalim, isang tinging may nararamdaman. Ang kanilang mga muka ay dahan-dahang naglapit, ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, bumukas ang pinto. Ang investigator ni Gabe. "Boss, may nakuha ako," sabi nito, hinihingal. Isang bagay na malaki. Inilapag nito sa mesa ang isang litrato. Ang litrato ni Lena at Gabe, magkasamang papasok sa isang hotel. Kuha noong isang linggo, noong pumunta sila sa Cebu para kausapin ang isang testigo. Ang litrato ay kuha sa isang anggulong mukha silang isang magkasintahan na palihim na nagtatagpo. Ipinadala yan ni Rafi
sa lahat ng major news outlet, sabi ng investigator. Bukas, ito ang magiging headline. Ang litrato ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang war room. Walang hiya siya, bulong ni Lena, nakatingin sa litrato. Gagawin niya ang lahat para sirain tayo. Ito na ang huli niyang baraha, sabi ni Gabe. Sinusubukang manatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kailangan nating maunahan siya, ngunit huli na sila. Kinagabihan sa primetime news, isang exclusive interview, ang umere, si Rafael Del Mundo. Umiiyak sa harap ng kamera. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi nito. Ang boses ay basag. Ang asawa ko, ang babaeng minahal ko ng 10 taon, ay mayroon palang ibang mahal. Ipinakita sa screen ang litrato nila ni Gabe sa hotel. At ang lalaking iyon, pagpapatuloy ni Rafi, ay hindi lang basta ibang lalaki. Siya si Gabriel Santiago, ang anak ng dating business partner ng aking biyenan. Ang anak ng taong may matagal ng galit sa aming pamilya. Isang perpektong naratibo. Isang kwento ng pagtataksil na may halong paghihiganti. Ang lahat ng ito, sabi ni Rafi, tumingin ng diretso sa kamera. Ang mga akusasyon niya sa akin ay isang masamang plano, isang sabuatan sa pagitan ng aking asawa at ng kanyang kabit para makuha ang lahat ng yaman na pinaghirapan ko. Gumuho ang mundo ni Lena at Gabe. Sa isang iglap, ang simpatiya ng publiko ay nawala. Ang biktima ay naging kontrabida. Ang abogado ay naging mang-aagaw. Ang kanilang mga telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Mga tawag mula sa media, mula sa kanilang mga pamilya, mula sa mga taong humuhusga sa kanila. Totoo ba, Lena? Sigaw ng ina ni Lena sa telepono. Sinira mo na nga ang pagsasama ninyo. Sisirain mo pa ang pangalan ng pamilya natin? Gabe! Ano to? Sigaw naman ng ama ni Gabe. Ginigising mo ang isang giyera na matagal nang natutulog. Nasa gitna sila ng isang bagyo na gawa ng mga kasinungalingan. At ang lahat ng ebidensya na hawak nila ay biglang naging walang silbi. Paano? Paano niya nalaman ang tungkol sa pamilya mo? Tanong ni Lena kay Gabe. Hindi ko alam, sagot ni Gabe. Pero isa lang ang sigurado, may alam siya na hindi natin alam. Palagi siyang isang hakbang sa unahan. Napaupo si Lena sa sahig ng opisina, nawalan na ng lakas. Tama na, Gabe. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkatalo. Tapos na ang laban. Talo na tayo. Tumingin siya kay Gabe. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kasalanan ko to. Dapat hindi na lang kita idinamay. Susuko na ako. Lumapit si Gabe. Lumuhod sa harap niya. Hindi. Sabi nito, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi tayo susuko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang abogado, kundi mata ng isang lalaking handang lumaban. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang mga salita ni Gabe ay isang maliit na kandila sa gitna ng isang madilim na gabi. Ngunit sapat na iyon para muling sindihan ang apoy sa puso ni Lena. Paano? Tanong niya. Lahat ng tao galit sa atin. Lahat ng ebidensya mukhang laban sa atin. May isa pa, sabi ni Gabe. May isa pang piraso sa puzzle na hindi pa natin nahahanap. Si Rafi magaling siyang magsinungaling. Pero lahat ng sinungaling may iniiwang butas. At nagsimula ang kanilang desperadong paghahanap. Nagkulong sila sa opisina. Binalikan nila ang lahat.
bawat dokumento, bawat transaksyon, bawat litrato. Kailangan nating hanapin ang taong may hawak ng tunay na kwento, sabi ni Gabe, ang taong nakakaalam ng lahat ng baho ni Rafi. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga lumang dokumento. Ang pangalan ng dating Chief Financial Officer ni Rafi, isang lalaking bigla na lang nag-resign at nawala 1 linggo bago ang kanilang kasal. Si Mr. De Guzman, sabi ni Lena. Naalala ko siya, isang mabait na matanda at laging takot kay Rafi. Siya ang kailangan nating hanapin, sabi ni Gabe. Ngunit paano? Walang record, walang address. Para siyang isang multo. Samantala, ang mundo sa labas ay hindi tumitigil. Ang petsa ng unang hearing sa korte ay papalapit na at ang mga anino ni Rafi ay laging nakabantay. Isang gabi, habang pauwi si Lena, isang kotse ang humarang sa kanyang daan. Bumaba ang mga lalaking nakamaskara. "Tigilan mo na ang ginagawa mo," sabi ng isa. "Kung hindi, alam mo na ang mangyayari." Isang banta, isang malinaw na banta. Ngunit hindi na siya ang dating Lena. "Sabihin ninyo sa amo ninyo," sabi niya, "na ngayon pa lang ako nagsisimula." Sa tulong ng isang private investigator, pagkatapos ng ilang linggong walang tulog na paghahanap, nahanap nila ito. Si Mr. De Guzman, nagtatago sa isang maliit na probinsya sa Bicol, namumuhay bilang isang mangingisda. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Agad silang lumipad papunta doon, ngunit ang paghahanap ay hindi patapos. Ang kanilang eroplano ay na-delay at habang nasa daan sila, isang itim na kotse ang laging nakasunod sa kanila, ang mga tauhan ni Rafi. Isang karera laban sa oras. Nahanap nila ang maliit na bahay ni Mr. De Guzman sa tabi ng dagat. Ngunit pagdating nila, nadatnan nila itong nag-iimpake, takot na takot. "Paano ninyo ako nahanap?" tanong ng matanda. "Kailangan namin ng tulong ninyo, Mr. De Guzman," sabi ni Lina. "Kayo lang ang makakapagsabi ng totoo." "Hindi pwede," sabi ng matanda, umiiling. "Papatayin niya ako, papatayin niya ang pamilya ko." "Hindi namin hahayaang mangyari iyon," sabi ni Gabe. "Huli na kayo," sabi ng matanda. "Papunta na sila dito." Sa di kalayuan, narinig nila ang tunog ng mga paparating na sasakyan. "Mr. De Guzman, pakiusap," pagmamakaawa ni Lena. Nag-atubili ang matanda. Tiningnan niya ang desperasyon sa mga mata ni Lena. Pagkatapos, tumakbo ito papasok sa kanyang kwarto. Paglabas ni nito, may dala itong isang lumang, itim na ledger. "Nandito ang lahat," sabi nito. "Ang kopya ng lahat ng transaksyon, ang totoong mga libro." Pero, sabi ng matanda, ang mga mata ay puno ng takot. Hawak ni Rafi ang nag-iisa kong anak sa Maynila. Ang araw ng hearing ay dumating. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat, puno ng tensyon at mga kamerang nag-aabang. Sa isang panig, si Rafi Del Mundo, kasama ang kanyang magagaling na abogado, ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa kabilang panig, si Lena at si Gabe. Ang kanilang mukha ay kalmado, ngunit ang kanilang mga puso ay dumadagundong. Wala sila. Hindi nila nakumbinsi si Mr. De Guzman. Ang takot nito para sa kanyang pamilya ay mas matimbang. "May tiwala ka ba sa akin?" bulong ni Gabe kay Lena bago sila magsimula. "Oo," sagot ni Lena, walang alinlangan. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Rafi ang unang nagsalita. Magaling ito. Binaluktot niya ang lahat ng kwento. Pinalabas niyang si Lena ay isang masamang asawa.
Pinalabas niyang si Gabe ay isang abogadong sinungaling. Ang bawat salita ay parang isang dago. Ngunit si Lena ay hindi natinag. Nakatingin lang siya ng diretso kay Rafi. Nang si Gabe na ang tumayo, isa lang ang kanyang sinabi. Your Honor, tinatawagan ko po ang aking unang testigo. Sino? Tanong ng hukom. Nagulat ang lahat, pati si Lena. Hindi ito kasama sa kanilang plano. Ang testigong magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Mr. Rafael Del Mundo. Sabi ni Gabe, tinatawagan ko po sa witness stand si Miss Katrina. Isang nakakabinging katahimikan. Mula sa likod ng korte, dahan-dahang naglakad si Katrina. Ang dating maganda at aroganteng babae ay mukhang pagod na ngayon. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Lena, pagsisisi. Anong ginagawa mo dito? Bulong ni Rafi, nagulat. Hindi siya pinansin ni Katrina. Umupo ito sa witness stand. Miss Katrina, simula ni Gabe, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang tunay na relasyon ninyo ni Mr. Del Mundo? Huminga ng malalim si Katrina at nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanilang relasyon, ang mga anak, ang plano ni Rafi na gamitin si Lena para sa pera. Ang pag-abandona sa kanya ni Rafi nang makuha na nito ang gusto. Ginamit niya lang din ako, sabi ni Katrina, umiiyak, katulad ng paggamit niya kay Lena. Objection, Your Honor. Hearsay. Sigaw ng abogado ni Rafi. May ebidensya ka ba, Miss Katrina? Tanong ng hukom. Mayroon po, sagot ni Katrina. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang pamilyar na itim na ledger. Ang ledger ni Mr. De Guzman. Bago ako tuluyang iwan ni Rafi, sabi ni Katrina, kinuha ko ito. Bilang insurance, bilang aking huling alas. Gumuho ang mundo ni Rafi Del Mundo. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang mga kasinungalingan. Lahat ay gumuho dahil sa galit ng isang babaeng kanyang sinaktan. Pagkatapos ng hearing, habang dinadala na ng mga pulis si Rafi palabas, nagawa nitong lumapit kay Lena. Ang dating aroganteng lalaki ay nakaluhod na ngayon nagmamakaawa. Lena, patawad, iyak nito. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Lena ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaking ngayon ay wasak na rin. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring saya. Tanging isang malawak na kapayapaan. Pinapatawad na kita, Rafi. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Tumalikod na siya at nilapitan ang nag-iisang taong naghihintay sa kanya. Si Gabe. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Tapos na, bulong nito. Tapos na nga, sagot ni Lena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Makalipas ang 6 na buwan, ang pangalan ni Rafael Del Mundo ay nabura na sa mundo ng negosyo. Ang kanyang pamilya ay nawalan ng lahat. Si Katrina naman, kasama ang kanyang mga anak, ay nagsimula ng bagong buhay sa probinsya, malayo sa gulo. At si Helena Valencia, hindi na siya nagtago sa likod ng apelyido ng iba. Muli niyang itinayo ang kanyang sarili. Ang perang nakuha niya mula sa kaso ay hindi niya ginamit para sa sarili niya. Itinatag niya ang Valencia Foundation for Women, isang organisasyong tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Sa araw ng grand launch ng foundation, naroon ang lahat, ang kanyang pamilya na ngayon ay buo na ang suporta sa kanya, ang kanyang mga tunay na kaibigan,
At sa tabi niya, laging naroon si Gabe. Ang galing mo, sabi ni Gabe, habang pinapanood si Lena na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Hindi ko to magagawa kung wala ka, sagot ni Lena. Hindi, sabi ni Gabe. Kahit wala ako, magagawa mo to. Dahil ikaw si Helena Valencia, ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. Nang matapos ang event, naglakad sila sa tabi ng dagat sa ilalim ng paglubog ng araw. Ano na ang susunod? Tanong ni Gabe. Hindi ko alam, sagot ni Lena. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, hawak ko ang sarili kong bukas. At nakakatakot, pero masaya. Huminto sila. Humarap si Gabe sa kanya. Gusto mo ba ng kasama sa pagsulat ng bagong kabanata? Tanong nito. Hindi ito lumuhod. Hindi ito naglabas ng singsing. Will you be my partner, Lena? Tanong niya. Sa batas at sa buhay. Natawa si Lena, isang tawang puno ng purong kaligayahan. Oo, Gabriel Santiago, sagot niya. Partner. At sa harap ng papalubog na araw, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi isang halik ng pagnanasa, hindi isang halik ng desperasyon, isang halik ng dalawang taong nakahanap ng kapayapaan, isang halik ng isang bagong simula.